Nagsisimula ka na bang magtanong sa katatagan ng inyong relasyon? Marahil ay nagtataka ka kung ang pag-ibig na minsang nag-alab ay nagiging abo na lamang. Sa mga tahimik na sandali ng pag-aalinlangan, kapag ang bigat ng kawalang katiyakan ay nakadiin ng husto sa iyong puso, madaling makaramdam ng pagkawala at pagkalito. Ngunit dahil mahal ka ng Diyos, ayaw niya na patuloy kang gumalaw sa pagdududa at takot. Kaya naman gusto niyang buksan ang iyong mga mata sa mga senyales na tapos na ang inyong relasyon. Handa ka na ba para sa paghahayag na ito? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Pagpalain ka ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, alam mo na ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang gawain ng tao kundi isang banal na tungkulin. Inilagay ng Diyos ang pag-ibig sa iyo mula sa simula ng paglikha noong nilikha niya si Eva bilang soulmate para kay Adan. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, ang mga relasyon kung minsan ay maaaring maging isang larangan ng digmaan, isang lugar ng pagsubok para sa iyong pananampalataya, pasensya, at pagpapasya. At kung minsan, ang mga relasyon ay maaaring magwakas sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap, pinakamalalim na panalangin, at pinakataimtim na pag-asa. Sa mga sandaling ito ng kawalan ng katiyakan, pag-aalinlangan, at dalamhati, dapat kang bumaling sa isa na lumikha sa iyo, at nasa puso mo ang iyong pinakamahusay na interes upang gabayan ka. Ngunit paano kung binibigyan ka niya ng mga senyales, ngunit hindi mo ito makuha? Suriin natin ang 7 palatandaan o pulang bandila na tapos na ang inyong relasyon. Numero 1. Kapag hindi na ibinahagi ng iyong kasosyo ang iyong pangako sa Diyos. Ito ay kadalasan tulad ng isang basag sa pundasyon ng iyong relasyon. Ang pundasyon ng bawat makadiyos na relasyon ay dapat na kay Jesu Kristo, kaya naman tinatawag itong makadiyos. Kung bilang isang mananampalataya, ikaw ay nasa isang relasyon sa isang taong hindi ka pareho ng paniniwala, kung gayon ito ay isang pagkakamali. Sinasabi ng 2 Korinto 6:14 na. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan? O anong pakikisama mayroon ang liwanag sa kadiliman? Anong pagkakaisa ang mayroon sa pagitan ni Kristo at ni Belial? O ano ang pagkakatulad ng isang mananampalataya sa hindi sumasampalataya? Anong pagkakasundo ang mayroon sa pagitan ng templo ng Diyos at ng mga Diyos-Diyosan? Sapagkat ikaw ang templo ng buhay na Diyos, at ako ay mabubuhay sa kanila, at ako'y mabubuhay sa kanila, at ako'y mabubuhay na kasama ng Diyos, sila ay magiging aking bayan. Anumang relasyon na hindi binuo sa pangako sa Diyos ay tiyak na babagsak sa malaot madali. May 2 bagay na nasasangkot kapag hindi na ibinabahagi ng iyong partner ang iyong pangako sa Diyos. Una, maaaring ang tao ay hindi kailanman nakatuon sa simula ngunit nagpanggap na siya. Pangalawa, o unti-unti siyang naliligaw. Kung ang iyong kapareha ay magsisimulang lumayo sa pangakong ito, maaari itong magdulot ng pagkaputol sa pagitan mo. Maaari itong humantong sa hindi pagkakaunawaan, salungatan, at kawalan ng pagkakaisa sa iyong relasyon. Isipin ang isang puno na dating matangkad at malakas ngunit ngayon ay may nabubulok na mga ugat. Nangyayari iyon kapag nagsimulang maglaho ang pangako ng iyong partner sa Diyos. Ang puno na dating simbolo ng lakas at pagkakaisa, dahil nag-ugat kay Jesus, ay nagsimulang mabulok at manghina. Kapag nangyari ito, ano ang gagawin mo? Papalampasin mo ba ito dahil hindi ikaw ang kasama? Mali yan. Ano man ang mangyayari sa buhay ng iyong kapareha ay malaki ang maidudulot sa iyo kung hindi titingnan. Nang mag-asawa si Solomon ng mga asawang sumasamba sa ibang mga Diyos, hindi nagtagal ang puso niya ay tumalikod sa Diyos. Hindi ka takataka na hindi ka dapat makisama sa mga taong hindi ka pareho ng pananampalataya mo. There's this famous saying, kung hindi mo sila maimpluwensyahan, kailangan mong sumama sa kanila. Well, hindi dapat ganito. Hindi mo dapat ikompromiso ang iyong pananampalataya sa Diyos at ang iyong pangako sa Kanya na panatilihin ang isang relasyon. Tandaan, itinalaga niya ang kasal pagkatapos ng lahat.
Kaya ano ang silbi kung ang iyong relasyon ay hindi siya nalulugod? Isipin ito, sa sandaling ang iyong partner ay nagsimulang mawala ng interes sa mga bagay ng Diyos, iyon ay isang pulang bandila na hindi mo dapat baliwalain. Kapag hindi mo ito pinansin, malaki ang maidudulot nito sa iyo at sa iyong relasyon sa Diyos. Number 2. Kapag nasira ang tiwala. Kapag nasira ang tiwala, para itong tulay na nasunog hanggang abo. Ang koneksyon na minsang nag-ugnay sa inyong mga puso ay wala na. At sa sandaling walang tiwala sa isang relasyon, halata na hindi mo ito maitatago o ng iyong kapareha. Parang nagiging problema ang anumang ginagawa ng dalawa sa inyo. Paminsan-minsan, patuloy kang naghihinala na may ginagawang mali ang iyong partner. Before you know it, naghihiwalay ang mga puso nyo at hindi na kayo komportable sa isa't isa. Ito ay isang hindi maikakaila na senyales na ang iyong relasyon ay tapos na, kahit na maaaring ayaw mong aminin ito. Ang katotohanan ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang relasyon kung walang tiwala. Kahit ano pa ang gusto mong gawin, kung wala kang tiwala sa isang tao, isinasapanganib mo ang iyong buhay sa pakikipagrelasyon sa gayong tao. Sinasabi ng Kawikaan 31:11. Ang kanyang asawa ay may buong tiwala sa kanya at walang anumang halaga. Kung titignan mong mabuti ang isang relasyon na binuo sa tiwala, ito ay matatag. Hindi ito natinag sa mga tsismis na ikinakalat ng mga tao para sirain ito. Kapag ikaw o ang iyong kapareha ay nakarinig ng isang bagay tungkol sa ibang tao, hinihintay mo bang kumpirmahin bago magtapos? Ganyan dapat. Hindi inaasahan ng Diyos na gagawa ka ng mga marahas na desisyon na pagsisisihan mo. Ngayon isipin mo kung hindi totoo ang narinig mo, pero naibuhos mo na ang galit mo sa inosenteng kaluluwa. Tingnan ito mula sa kwento ni Adan at Eva kasama ang Diyos. Hindi tulad ng hindi alam ng Diyos na sinira ng dalawang taong ito ang kanyang tiwala at hindi sumunod sa kanyang utos. Naglakad na lang sana siya papunta sa hardin, tinuro ang mga daliri ng pagbibintang sa kanila. Ngunit ginawa ba niya yon? Hindi. Tinanong niya kung bakit sila nagtatago sa kanya. Sa iyong relasyon, matututo ka ring magtanong bago magdesisyon. Makakatulong ito na may save ang iyong bono. Ngayon, ano sa tingin mo ang pumukaw sa nasirang tiwala sa isang relasyon? Maaari mo bang tukuyin ang ugat na sanhi? Ang pangunahing dahilan ng nasirang tiwala ay ang kawalan ng transparency. Kung ikaw ay nasa isang relasyon sa kasal sa view, ito ay isang kinakailangan upang maging bukas sa isa't isa. Sa sandaling magsimula kang magtago ng mga sikreto at magsimulang maglihim, magtataas ka ng mga katanungan sa puso ng iyong kapareha, lalo na kung hindi ka naman ganoon noon. Ang bawat iba pang dahilan ng nasirang tiwala ay nasa ilalim nito. Dapat mong tingnan ito kaagad. Kapag napansin mong lumalayo kayo sa iyong partner dahil wala na kayong tiwala sa isa't isa, subukang lutasin ito. Okay lang tanungin kung sapat na ba ang pagmamahal mo para malampasan ang sakit at pagtataksil. Ngunit narito ang bagay, maaari mong muling buuin ang nasirang tiwala, ngunit nangangailangan ito ng oras, pagsisikap, at pangako mula sa magkabilang panig. Inialay ni Propeta Nehemias ang kanyang panahon sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Maaari mo ring gawin ang parehong upang muling itayo ang mga pader ng tiwala sa iyong relasyon. Ngunit kung isang tao lamang ang handang gawin ang gawain, ito ay tulad ng pagsisikap na kumuha ng tubig mula sa balon gamit ang isang kamay. Alam mo namang imposible yon. Kaya kapag nasira ang tiwala, maaaring ito ay isang senyales na ang iyong relasyon ay tapos na, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang pag-isipan kung ano ang naging mali at kung paano kalalago at matuto mula sa karanasan. Gaya ng pag-amin ng salmista, mabuti sa akin na dumaan ako sa mga kapighasyan, upang matutuhan ko ang iyong mga palatuntunan. Nararanasan mo rin ito para matuto ka at umunlad. Numero 3, pagkasira ng komunikasyon. Ito ang madalas na silent killer ng mga relasyon. Ang komunikasyon ay isa sa mga pangunahing susi sa anumang matagumpay na relasyon. Ang paghanap na ikaw at ang iyong kapareha ay may patuloy na mga issue sa komunikasyon ay maaaring magpahiwatig na ang iyong relasyon ay tapos na.
Kapag hindi kayo makapag-usap ng hayag at tapat sa isa't isa, maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng tiwala at pag-unawa. Ito ay kadalasang nangyayari sa dalawang paraan, alinman sa iyo o ng iyong kapareha na sadyang umiwas sa pag-uusap tungkol sa ilang bagay na unti-unting nagiging makabuluhang isyu, o kulang ka sa mga kasanayan sa komunikasyon. Maaaring hindi mo alam kung paano maghatid ng mensahe gamit ang mga tamang salita. Ang mga ganitong kaso ay maaaring maging sanhi ng palagiang hindi pagkakaunawaan niyong dalawa. Maaari mong subukang ihatid ang iyong mga iniisip at damdamin, ngunit palagi silang nawawala sa pagsasalin. Kung magpapatuloy ito, maaari itong maging nakakabigo, na nagpapahirap para sa iyo na sumulong ng magkasama. Sinasabi ng Kawikaan 12:18, ang mga salita ng walang ingat ay tumatagos na parang mga espada, ngunit ang dila ng pantas ay nagdudulot ng kagalingan. Malinaw na isinasaad ng banal na kasulatang ito ang kapangyarihan ng iyong mga salita at ang kahalagahan ng matalinong paggamit nito sa iyong relasyon. Kapag ang komunikasyon ay naging masakit at mapanira, maaari itong magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa iyong unyon. Matuwid na sinabi ni Apostol Pablo, huwag lumabas ang masamang salita sa inyong bibig, kundi ang mabuti sa kinakailangang ikatitibay, upang makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kapag lumitaw ang mga issue sa komunikasyon, ang mga salitang minsang nagtayo at nagpasigla sa isa't isa ay nagiging mga sandata ng pagkawasak. Minamahal, hindi mo maaaring panatilihin ang pagwawalis ng mga problema sa ilalim ng alpombra, umaasa na mawawala ang mga ito. Hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Ang katotohanan ay ang pag-iwas sa komunikasyon ay lumilikha lamang ng higit na distansya sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Kung ang komunikasyon ay patuloy na nasisira sa iyong relasyon, maaaring oras na upang muling suriin kung ito ay nagkakahalaga ng magpatuloy. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay mahalaga para sa isang malusog at umuunlad na relasyon. Huwag matakot na humingi ng tulong sa isang tagapayo o therapist upang pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon at i-save ang iyong natitira. Ngunit kung nalaman mong hindi mo at ang iyong kapareha ay magtagumpay sa mga isyung ito sa komunikasyon, maaaring ito ay isang senyales na ang iyong relasyon ay natapos na. Ang paghihiwalay ng mga paraan ng maayos ay mas mabuti kaysa magpatuloy sa isang relasyon na walang komunikasyon. Ngunit tandaan, ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Gaya ng isinulat ng salmista, ang Panginoon ang nagtuturo sa mga hakbang ng makadiyos, siya ay nalulugod sa bawat detalye ng kanilang buhay. Ididirekta ng Diyos ang iyong mga hakbang patungo sa kanyang pagpili, at muli kang magiging masaya. Bilang 4, paulit-ulit na pagtataksil. Nakikita mo ba kung paano dumarating ang isang magnanakaw sa gabi upang nakawin ang iyong mahalagang mga kalakal? Iyan ay kung paano gumagapang ang pagtataksil upang nakawin ang tiwala at katapatan na minsang nagpapanatili sa inyong relasyon. Kapag ang isang kapareha ay naligaw, ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang at pangako sa relasyon. Ito ay isang uri ng pagtataksil na maaaring mag-iwan ng malalalim na sugat na kadalasang mahirap pagalingin. Maging ito sa kasal o isang relasyon sa kasal sa view, pagtataksil ay mali. Sinasabi sa Hebreo 13:4, ang pag-aasawa ay dapat igalang ng lahat, at ang higaan ng kasal ay panatilihing malinis, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga ngalunya at ang lahat ng nakikiapid. Ito ang bahagi kung saan nagkakamali ang maraming tao. Pakiramdam nila, dahil hindi pa sila kasal, malaya silang makipagtalik sa sinumang gusto nila. Ngunit hindi ito dapat. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, dapat mong obserbahan ang sexual na kadalisayan bago magpakasal. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kang magpatuloy sa pakikipagtalik sa labas. Ang pagtataksil ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagtataksil, kundi pati na rin sa mga emosyonal na gawain, mga lihim na koneksyon, at anumang pag-ugali na sumisira sa tiwala at pagpapalagayang loob sa iyong relasyon. Ito ay tulad ng isang kanser na kumakain sa iba't ibang bahagi ng iyong unyon, nag-iwan ng pagkawasak at sakit sa puso.
Sa sandaling ikaw o ang iyong kapareha ay nagsimulang makisali sa pagtataksil, makikita ito sa iyong relasyon, kahit gaano mo ito subukang itago. Kapag nagsimula kang mapansin ang mga bakas ng pagtataksil, subukang harapin ang issue ng direkta at magpasya kung ang relasyon ay nagkakahalaga ng pag-save. Tandaan na kahit na may pagtataksil, posible ang pagpapatawad. Ngunit nangangailangan ng pagsisikap at pagpayag na muling itayo ang tiwala. Ngunit kung ikaw, ang taong may kasalanan, ay hindi pa handang magbago at nagpapatuloy ang pagtataksil, ito ay senyales na ang inyong relasyon ay matatapos na. Sa kasong ito, ang pagpapaalam, pagpapagaling at paglaki sa pamamagitan ng proseso ay mas mahusay. Mahalaga ka sa Diyos at gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay babalik sa iyong mga paa at mas matatag kaysa dati. Karapat-dapat ka sa isang relasyon na binuo sa tiwala, katapatan, paggalang, at pagmamahal. Mahal na kaibigan, naging negatibo ba ang iyong relasyon, at iniisip mo ba kung ano ang maaaring maging problema? Ito ang ilan sa mga senyales na tapos na ang inyong relasyon. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga isyong ito, dapat mong suriin muli ang iyong unyon. Ngunit mayroon pa ring mas mahahalagang palatandaan na dapat tandaan, kaya patuloy na manood. Numero 5, kapag nagtambak ang mga hindi nalutas na issue. Ito ay maaaring maging tulad ng isang bigat na dumudurog sa iyong relasyon. Nagsisimula ang mga isyung ito bilang mga maliliit na hindi pagkakasundo, ngunit kung hindi mapipigilan, nagiging malaking problema ang mga ito na nagbabanta sa magandang ugnayang iyon. Ang pagbuo at pag-aalaga ng iyong relasyon sa gayong kapaligiran ay magiging mahirap. Isipin na may dalang backpack na puno ng mga bato habang naglalakad ng malayo. Mapapagod ka sa daan at sa huli ay kailangan mong ibaba ito bago ka magpatuloy. Kapag nagsimula kang magtambak ng mga issue sa iyong relasyon, maaaring sa una ay mukhang okay at mapapamahalaan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang bigat ng mga problemang ito ay magiging isang bangungot. Sa puntong ito, nagiging maliwanag at hindi maikakailan na ang iyong relasyon ay tapos na. Nangyayari ito kapag iniiwasan mong pag-usapan ng iyong partner ang mga bagay na nakakaabala sa iyo, umaasa na mawawala sila sa lalong madaling panahon. Ito ay tulad lamang ng isang pagkasira ng komunikasyon, ngunit tulad ng hindi pagpansin sa isang pagtaga sa bubong, ang mga problemang ito ay lalala lamang sa paglipas ng panahon. Kapag nagtanim ka ng magagandang bulaklak sa iyong hardin at hindi mo ito na-access paminsan-minsan, ang mga damo sa kalaunan ay hahalili. Sa paglipas ng panahon, ang mga damong ito ay sasakal sa kagandahan ng iyong mga bulaklak. Kung hindi mo matutugunan ang mga issue sa iyong relasyon, ang mga ito ay patuloy na maglalagnat at kalaunan ay mananaig sa pag-ibig na mayroon ka noon. Sinasabi sa Mateo 18:15, kung magkasala ang iyong kapatid, pumunta ka at ituro mo ang kanilang kasalanan sa pagitan mo lang dalawa. Kung makikinig sila sa iyo, napagtagumpayan mo sila. Ipinapakita nito na ang pagtugon sa mga issue ng direkta ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na relasyon. Tandaan ang kwento ni Cain at Abel. Dahil sa paninibugho at hindi napigilang galit, si Cain ang nagbunsod sa buhay ni Abel. Kung sinabi lang ni Cain kay Abel ang nararamdaman niya, nakaisip na sila ng paraan. Ngunit hinayaan niyang mag-ipon ito sa kanyang puso hanggang sa humantong siya sa pagkakasala. Kung mas maaga kang dumalo sa mga isyong iyon, mas magiging maayos ang iyong relasyon. Huwag hayaan na sila ay maging isang lugar ng pag-aanak para sa kapaitan, sama ng loob, at galit, na lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang kaaway ay maaaring hawakan at sirain ang iyong relasyon. Kaya oras na para kumilos. Kapag nakakita ka ng hindi nalutas na mga issue, kahit saan, magkaroon ng tapat at bukas na pag-uusap sa iyong kapareha at maging handa na magtrabaho upang ayusin ang nasira. Kung kinakailangan, humingi din ng propesyonal na tulong. Ang isang relasyon ay maaari lamang mabuhay at umunlad kapag ang parehong partido ay sabik na tugunan at lutasin ang kanilang mga issue. Maging mapagpakumbaba, matyaga, at handang makinig sa sasabihin ng iyong partner. Pagkatapos ay pag-isipang mabuti bago tumugon.
Kung hindi ka pa may sapat na gulang upang mahawakan ang mga isyong ito, maaaring magkaroon ng isa pang problema. Ang pagbabalik tanaw sa isang bagay ng walang positibong resulta ay maaaring maging lubhang nakakapagod at nakakapagod. Kung ito ang mangyayari, pinakamahusay na pumunta sa iyong magkahiwalay na paraan. Huwag hayaan ang napakalaking apoy ng mga problema na mawalan ng kontrol at ubusin ang natitira sa iyo. Bumalik sa Diyos at hayaang bigyan Kanya ng kapahingahan at tiyakin sa iyo ang isang mas magandang bukas. Numero 6, kapag walang pag-asa ng kinabukasan. Kapag nagsimula kang pakiramdam na walang pag-asa para sa isang hinaharap na magkasama, maaari rin itong maging isang senyales na ang iyong relasyon ay tapos na. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nakikipagsapalaran sa pakikipagrelasyon para lang sa kasiyahan. Wala silang intensyon na bumuo ng isang bagay na nasasalat sa kanilang kapareha. Ngunit alam mo ba na hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Noong itinatag ng Diyos ang kasal, alam Niya kung ano ang Kanyang ginagawa. Hindi Niya kalooban para sa iyo na buuin at ilagay ang iyong mga damdamin sa isang relasyon sa kabaligtaran na kasarian na walang pag-asang mapapangasawa sa hinaharap. Ngunit kapag ito ang naging kaso mo, malinaw na ang partikular na kabanata ng iyong buhay ay tapos na. Ang partikular na isyong ito ay kadalasang lumalabas dahil ang iyong mga layunin at pangarap sa hinaharap ay hindi magkatugma sa isa't isa. Ito ay madalas na nag-iwan sa iyo ng pakiramdam na parang walang paraan pasulong. Sinasabi ng Amos 3:3, ang dalawa ba ay lumalakad ng magkasama maliban kung sila ay nagkasundo na gawin ito? Hindi ka maaaring magsimula sa isang paglalakbay kasama ang isang tao na hindi sumasang-ayon sa kung saan ka patungo. Mahihirapan ka sa iyong paglalakbay. Kapag hindi mo maisip ang isang hinaharap kung saan pareho kayong masaya at ganap, maaaring oras na upang suriin ang relasyon. Isipin mo kung ano ang gusto mo para sa iyong kinabukasan. Nakikita mo ba ang iyong sarili na nakakamit ang iyong mga layunin at pangarap kasama ang iyong kapareha? Kung hindi, ito ay maaaring isang senyales na ang iyong relasyon ay hindi na nagsisilbi sa iyo. Mahalagang magkaroon ng isang taong sumusuporta at nagpapalakas sa iyo sa iyong paglalakbay patungo sa iyong mga layunin, hindi isang taong pumipigil sa iyo. Ganito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig, ito ay matiisin at mabait. Hindi ito naiinggit, hindi nagyayabang, hindi nagmamalaki. Hindi ito naninira sa iba, hindi naghahanap ng sarili, hindi madaling magalit, at hindi nag-ingat ng mga kamalian. Maaaring oras na upang magpatuloy kung ang iyong relasyon ay kulang sa mga katangiang ito, at hindi mo makikita ang isang hinaharap kung saan mo isasama ang mga ito sa iyong kapareha. Minsan, ang pagpapaalam sa isang relasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo ay ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili at sa ibang tao. Kung gusto mong maging masaya, makasama ang isang taong nagpapasigla, sumusuporta, at tumutulong sa iyo na makamit ang iyong mga pangarap. Tapos na ang relasyong iyon kung hindi mo makita ang hinaharap kung saan gagawin iyon ng iyong partner para sa iyo. Itigil ang paghawak dito. Sa halip, sumulong sa isang hinaharap na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Numero 7, emosyonal na distansya na humahantong sa pagkadiskonekta. Minsan, maaari mong maramdaman na ikaw at ang iyong kapareha ay nagkakalayo. Hindi mo na nararamdaman ang emosyonal na koneksyon na mayroon ka noon. Maaari mong makita na itinago mo ang iyong nararamdaman sa iyong sarili, o ang iyong kapareha ay ginagawa rin ito. Ang emosyonal na distansya na ito ay maaaring humantong sa pagkaputol sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Sinasabi ng 1 Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng lubos sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Magsikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa komunikasyon at emosyonal na koneksyon sa pagpapanatili ng isang malusob na relasyon. Ang emosyonal na distansya sa isang relasyon ay maaaring magpahirap sa pakiramdam na konektado sa iyong kapareha. Maaari mong makita ang iyong sarili na gumugugol ng mas kaunting oras na magkasama,
at kapag ginawa mo ito sa kalaunan, maaaring pakiramdam na mayroong isang hadlang sa pagitan mo. Maaari itong humantong sa kalungkutan at paghihiwalay kahit na magkasama kayo. Kung napansin mo ang emosyonal na distansya sa iyong relasyon, tugunan ito ng magkasama sa pag-ibig bago ito humantong sa pagkahiwalay. Ang komunikasyon ay susi sa anumang relasyon, at mahalagang makipag-usap sa iyong kapareha tungkol sa iyong nararamdaman at makinig din sa kanilang mga iniisip. Humingi ng propesyonal na tulong kapag ito ay lampas sa iyong kontrol. Makakatulong ito sa inyong dalawa na paganahin ang iyong mga emosyon at humanap ng paraan para muling kumonekta. Tandaan, ang mga relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap mula sa magkabilang panig. Mahalagang unahin ang iyong relasyon at panatilihin ang emosyonal na koneksyon. Kung hindi, ang emosyonal na distansya na ito ay hudyat na ang iyong relasyon ay nasa problema. Mahal na anak ng Diyos, sa sandaling ito, maaaring marami kang katanungan tungkol sa susunod na gagawin. Ang pagtuklas ng mga palatandaan na ang iyong relasyon ay tapos na ay maaaring maging isang mapangwasak na dago. Ngunit dapat mong tandaan na ang mga relasyon ay parang mga panahon, darating at aalis, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Nilikha ka niya at nais ang iyong pinakamataas na kabutihan. Ang pinakamagandang bahagi ay ang pagpapagaling niya ng mga wasak na puso, pag-aayos ng mga nasirang pangarap, at pagpapanumbalik ng pag-asa. Ang sayo ay hindi magiging eksepsyon. Okay lang na madama ang pagkawala, magdalamhati, at maglaan ng oras para gumaling. Nauunawaan ng Diyos ang kalungkutan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Aaliwin ka niya sa pinakamahusay na paraan na posible. Ang pakiramdam ng pagkabigo at labis na pagkabalisa ay naiintindihan. Maaaring hindi ka sigurado kung anong mga hakbang ang susunod na gagawin o kung paano magpapatuloy, ngunit huwag gugulin ang iyong mga araw sa pagbubulong-bulungan at pagrereklamo. Hindi ito ang oras para isuko ang iyong sarili. Mayroon ka pang magandang kinabukasan. Dinala ng Diyos ang mensaheng ito sa iyo ngayon para hindi ka na magpaikot-ikot. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili ngayon ay bumaling sa Diyos. Lagi siyang nandyan para sa iyo, handang makinig at mag-alok ng karunungan at suporta. Sa parehong paraan na hinahangad mo ang kanyang patnubay bago makipagsapalaran sa relasyong iyon, mas mabuti kung gagawin mo rin ito ngayon. Ito ay tulad ng pag-anyaya sa kanyang banal na panghihimasok sa iyong buhay. Ang kanyang karunungan ay higit sa lahat ng pangunawa, at matutulungan kanya na makita ang mga bagay mula sa mas mataas na pananaw. Sinasabi ng Biblia na dapat kang magtiwala sa Panginoon ng buong puso, at huwag manalig sa iyong sariling pangunawa. Maaari ka bang magtiwala sa Kanya na tulungan kang gumawa ng tamang desisyon sa ganoong kritikal na oras? Naaalala mo ba nang bumalik si Haring David mula sa labanan at natuklasan na ang kanilang mga kaaway ay sumalakay sa kanilang kampo at dinala ang mga tao na bihag? Ano ang una niyang ginawa? Siya ay nagtanong sa Diyos na sinasabi, dapat ko bang habulin? Aabutan ko ba at babawiin ang lahat? Naghintay siya hanggang sa tumugon ang Diyos at tiniyak sa kanya na kung hahabulin niya, tiyak na mababawi niya ang lahat. Sa puntong ito siya kumilos. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Sa Diyos, hindi ka maaaring magkamali. Hanggat lubos kang nagtitiwala sa Kanya, ituturo niya ang iyong landas. I-invest ang oras na yon sa panalangin sa halip na magpakawala sa awa sa sarili at ibabad ang iyong sarili sa mga luha. Ang mga palatandaang ito ay maaaring hindi nangangahulugang nais ng Diyos na wakasan mo ang relasyong iyon. Maaaring gusto niyang kunin ang iyong atensyon upang tulungan kang manalangin ng higit pa. Siguro kailangan mong bigyan ng higit na pansin ang ilang bahagi ng iyong relasyon at gusto niyang tugunan mo ang mga ito at gawin ang tama. Ngunit sa kabila nito, maaaring oras na rin para bumitaw. Ang parehong paraan na hindi mo nais na mag-aksaya ng iyong oras sa isang relasyon na hindi lumalaki ay ang parehong paraan na ayaw ng Diyos sa iyo. Ngunit paano mo malalaman kung hindi mo hinahanap ang kanyang mukha? Kung hindi mo hahanapin ang patnubay ng Diyos, magpapatuloy kang mamuhay ng walang katiyakan at hindi sigurado sa iyong mga aksyon.
Masyado kang mahalaga sa Diyos para hayaan mong gawin mo yon. Hanapin siya sa panalangin. Siya ang iyong Ama, at maaari kang makipag-usap sa Kanya anumang araw at anumang oras. Ibuhos ang iyong puso sa Kanya at huwag itago ang anumang detalye. Ang paghingi sa Diyos ng patnubay ay hindi isang beses na pangyayari kundi isang patuloy na proseso. Ito ay tulad ng pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan na nakakaalam ng mga hinahangad ng iyong puso. Maaari kang magtanong sa Kanya ng mga partikular na tanong tulad ng, dapat ba akong manatili sa relasyong ito? O, ano ang aking mga susunod na hakbang? Habang itinatanong mo ang mga tanong na ito, pakinggan ang Kanyang malumanay na tugon sa iyong puso, na ginagabayan ka patungo sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Maaaring hindi kaagad dumating ang Kanyang tugon, ngunit tiyak na darating ito. Maaaring magpadala siya sa iyo ng ilang mga palatandaan upang i-back up ang Kanyang tugon, na dapat ay sapat kang sensitibo upang maunawaan. Ngunit dapat mong malaman na ang patnubay ng Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao. Maaaring akayin ka niya sa isang hindi tiyak o hindi komportable na landas, ngunit magtiwala na ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Ang isa pang mahalagang bagay ay gawin ang Kanyang salita na iyong kasama sa araw-araw. Huwag itulak ang iyong sarili sa depresyon. Sa halip, isawsaw ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Ang Kanyang salita ay may sapat na pampatibay loob upang bigyan ka ng pag-asa. Kung mas pinapakain mo ang Kanyang salita, mas magiging madali ang pagdaan sa mahihirap na panahon na ito ng iyong buhay. Ang Kanyang mga salita, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay magpapagaling sa iyong bagbag na puso at magbibigay sa iyo ng banal na kapahingahan. Habang hinahanap mo ang patnubay ng Diyos, manahimik at makinig. Huwag magmadali sa iyong sariling mga plano o takot. Hintayin ang Kanyang kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa. Kapag naramdaman mo ang kapayapaang iyon, malalaman mo na ang Diyos ang umaakay sa iyo patungo sa isang may pag-asa sa hinaharap. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, ang soberanong pinuno ng lahat ng bagay, sinasamba kita dahil Ikaw ay Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal at katapatan sa aking buhay. Salamat sa iyong proteksyon, probisyon, at patnubay. Salamat sa pagbukas ng aking mga mata sa katotohanan tungkol sa aking relasyon ngayon. Taos puso akong nagpapasalamat. Maawaing Diyos, patawarin mo sana ang aking mga kasalanan at hugasan mo ako ng iyong dugo. Mangyaring lumikha sa akin ng isang malinis na puso upang maglingkod sa iyo palagi. Salamat, Panginoon. Mapagmahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may mabigat na puso, naghahanap ng kalinawan tungkol sa aking relasyon. Hindi madaling maunawaan kung paano biglang nagbago ang mga bagay. Nahihirapan akong malaman kung tapos na ang aking relasyon o hindi, at kailangan ko kayo na tulungan akong maunawaan kung ano ang mali. Alam mo ang kaibuturan ng aking puso, Panginoon, at nakikita mo ang lahat ng nakatago sa akin. Hinihiling ko ang iyong liwanag na sumikat sa aking relasyon, na nagpapakita ng anumang mga pulang bandila o mga palatandaan ng babala na maaaring naroroon. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo akong makita ang higit pa sa aking mga damdamin at mga pagnanasa upang aking makilala ang iyong kalooban para sa akin at sa aking kapareha. Dalangin ko na bigyan mo ako ng lakas para harapin ang katotohanan kahit masakit. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na bitawan ang hindi na nagsisilbi sa iyong layunin para sa aking buhay at magtiwala sa iyong plano para sa aking kinabukasan. Mapagmahal na Panginoon, tulungan mo akong tanggapin ang iyong kalooban ng may pagpapakumbaba, batid na mayroon kang higit na layunin para sa akin. Hinihiling ko ang iyong kapayapaan na mapuno ang aking puso, Panginoon, sa aking pagdaan sa kawalan ng katiyakan sa panahong ito. Tulungan mo akong palayain ang aking mga takot at pag-aalinlangan sa iyong mga kamay, na nagtitiwala na gagabayan mo ako sa kung saan niyo ako gustong marating. Panginoon, bigyan mo ako ng pananampalataya upang maniwala na ikaw ay gumagawa para sa aking ikabubuti, kahit na hindi ko ito nakikita. Isinusuko ko ang aking relasyon sa iyo, Diyos, at nagtitiwala na akayin mo ako sa pinakamagandang direksyon para sa akin.
Kung kalooban mo na magpatuloy ang relasyong ito, mangyaring ipakita sa akin kung paano. Mangyaring turuan ako kung paano lutasin ang lahat ng mga problemang nagbabanta sa akin at sa aking kapareha. Ngunit kung hindi iyon ang iyong kalooban, tulungan mo akong palayain ang anumang mga inaasahan na pumipigil sa akin sa pagsunod sa iyong kalooban. Ipakita sa akin ang mga palatandaan na ang aking relasyon ay tapos na upang ako ay makalakad na naayon sa iyong plano para sa aking buhay. Alam kong magiging masakit itong karanasan, ngunit naiintindihan ko rin na ang isang bigong relasyon ay mas mabuti kaysa sa isang bigong kasal. Tulungan mo akong lumayo habang niyayakap ko ang iyong kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa iyong walang pagkukulang pag-ibig at katapatan sa akin. Alam kong ikaw ay laging kasama ko, ginagabayan at pinoprotektahan ako sa bawat hakbang. Naway ang iyong karunungan at kaalaman ay maging gabay ko sa panahong ito. Nagtitiwala ako sa iyong perpektong panahon at plano para sa aking buhay, batid na hinding-hindi mo ako ililigaw. Natitiyak kong narinig at sinagot mo ako. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Bago ka pumunta, mangyaring i-like ang video na ito, ibahagi ito, at mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.